May nga sa tanan, tamyaw kita sa mga pamati sa sini nga pag simba online kaga nagapasalamat kita nga ang aton nga kabuhi, aton nga kusog yung tipigan sa Ginoo kaga bisan pa sa pagtilaw kaga pagpangabudlay nagapadayon kita. Dedikar naton ang ini nga tion sa pasalamat sa Ginoo ug hatag sa aton kabugusan sa iya pagi sa pangamuyo. Hope din niyo ako sa pagpangamuyo. Amay, nagapasalamat kami kay ikaw Diyos, dako, gamhanan kag kami limitado, mga tinuga lamang. Nagapasalamat kami kay tungod sa imo bugay kami nakadangat kay Kristo, nakarealisar sa mga pagkamakasasala, kag nakaintindi sa imo maayong balita. Gani subong nagatipon kami bilang mga tumuluo nga may paglaom, may amay sa langit, may manluluwas nga upod namon sa amon tay pusoon kag may paraabuton nga eternal. Kay pasalamat kami amay sa imong pag-isa sa amon sa tunga sang kabudlay kag pagtilaw sa sini nga pagtuluhan kag labaw sa tanan sa imo pulong nga pagkaon sa amon kalag. Gani subong ginatugyan ko sa imo ang pagwali sa imo pulong paagi sa pagkanta kag biskan pa paagi sa pagpatpat sa isang manugwali subong aga. Nga ini nga pulong nimo mabaton, ma-respetar, mataha kag matuman sa amon kabuhi. Gani ginadala namon ini nga pagpasalamat kag pagdayaw sa imo bisan pa ini nga mga pagdedikar sa amon kaugalingon tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. With gold of obedience and incense of lowliness, kneel and adore Him. The Lord is His name. We worship You, Lord. Mahigid ka aga sa sugod sa aton nga panimbawon sa sining aga, magauna kita sa sining bahin sa aton nga Lord's Supper. Pag sa aton Lord's Supper, ang tanan nga mga Kristohanon nga nagbaton sa Ginoo, nagkilala sa iya nga bilang ila Diyos kag personal nga manluluwas kag nagsunod sa iya pagi sa pagpatugmaw sa tubig, ayan ikaw dira na baptize sa Dawn Baptist Church or any Bible believing church. Amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa sining nga tining-on sa sining nga buluhaton. Kag sa sining nga bahin, ang pulong sa Diyos nagahambal sa aton. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Sa sining nga tining-on, antes kita mag-aambit sa balaan nga paniyapon, agdahon ko ang mga Kristohanon nga magapangamuyo silently, kag aton ituad sa Ginoo, ikumpisar sa iya ang aton mga kakulangan kag kasaypanan antes kita mag-aambit sang sining nga balaan nga paniyapon. Magapangamuyo kita silently. Ginoo, ikaw nakakilala sa amon kag nakahibalo sa amon mga ginatago. Ikaw lang gid ang makabasa sa amon mga tagipusoon, Ginoo. Gani sa sining nga tining-on, amon ginabayaw ang amon mga tagipusoon sa imo, tanda sa pagpaubos sa amon mga kaugalingon. Kung may makita ikaw, Ginoo, nga mga kasandaran kay hindi angay sa imo atubangan subong, ugasi kami sa amili nga dugo ni Kristo nga mangin-angay kami. So kadtakos kami nga mag-ambit sa pagpakamaayo halin sa imo sa sining nga tining-on. Ini amon pangamuyo kag pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kag diri ang pulong sa Dios nagahambal sa aton pagpadayon, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, he took the bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body which is broken for you.
This do in remembrance of me. Aton ang biton singdungan sa paganduraw sa ginimo sang Dios dito sa cross sa Kalbaryo. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Let's drink it together in remembrance of our Lord. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa sining oportunidad na kami Ginoo makapadayon sa among buluhaton, maskin pa hindi kami nagakilit anay, pero sa sining nga pamaagi magdadabutanay kami sa pagpadayon sa pagsimba sa imo, sa pagpadayon sa pagsunod sa mga buluhaton niging tudlo nimo sa amon. Patuna Ginoo ang ini nga mga ginahimo namon, kabay pa mangin pagpakamayo ini para sa imong ngalan, sa pag-encourage sa isa kag isa. Ginoo kabay pa sa amon mga kabuhi, ang imong ngalan amo gid ang mahimaya kag madayaw. Ini amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Come, let us praise Him and let us worship Him in spirit and in truth as we sing. Come, Christians, join to sing. Come, Christians, join to sing. Alleluia, amen. Loud praise to Christ our King. Alleluia, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice. Alleluia, amen. Come, lift your hearts on high. Alleluia, amen. Let praises fill the sky. Alleluia, amen. He is our guide and friend. To us He'll condescend. His love shall never end. Alleluia, amen. Praise yet our Christ again. Alleluia, amen. Life shall not end the strain. Alleluia, amen. On heaven's blissful shore, His goodness will adore, singing forevermore. Alleluia, amen. Wala sang rason nga hindi kita magdayaw sa Ginoo, gani aton ipabatsyag, ipakita sa bugos ng kalibutan, sa aton nga pag-ambas ng sining ambahanon. Rejoice, the Lord is King. Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing, and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. Our Savior Jesus reigns, the God of truth and love. When He had purged our stains, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice. His kingdom cannot fail, He rules both earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus gain. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say rejoice.
rejoice in glorious hope, for Christ the Judge shall come to gather all his saints to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Kabay nga ang Diyos ang paglaom, humugid ang magapuno sa aton na kabuhi, sa tanan nga tion, ug sa tanan man nga butang. Ang baho naton, fill my cup, Lord. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasure earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. So, my brother, if the things this world gave you live hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole. Magid nga agan, welcome to Don Baptist Church morning service sa Siningaga. Kabay pang tanan kita sa sininga sitwasyon, maayo ang kaimtangan lang naton. Kagang iban ayan naga pinanghimos na sang inyong pamahaw dira, ang iban nakapangapina, ang iban yara na nakahanda sang inyong Biblia sa tupad ninyo sa aton nga panimbahon sa Siningaga. Today is October 11 and we thank the Lord always to every day, a brand new day na ginahatag sa aton permi, sa imo, sa akon, sa aton tanan. And ini nga adlaw pinasay naman para sa aton nga siya naman magpakighambal sa aton tunga sa Siningaga. Sige po nagapasalamat gid ako sa inyo mga utod sa Ginoo, sa inyong mga pagpadala sa inyong mga bulig, sa inyong suportar sa amon diri sa Don Baptist Church sa amon nga pastoral staff. Kag salamat gid sa inyo nga sa kundiin maskin paano ginaisip kag ginadumdum gid kami. Kabay gid ang Ginoo nga nakakita sinitanan magpakamaayo gid sa inyo kag magbalo sa inyo nga kaalwat kag pagigugma sa amon. Sige pon mga utod sa Ginoo, kita diri sa Don Baptist Church padayon ang aton nga online services, ang aton nga face-to-face service. Sige pon ginpaiway naton tungod sa aton current condition diri sa Iloilo City nga general community quarantine, as long as ma-lift naton ina sa aton city, and then dira na nga makasugod kita or modified general community quarantine. And sige hapon, let's stay safe mga utod sa Ginoo, mangin mahinalungon kita. Dumdumon naton ang ning
virus arat nagit sa palibot naton, hindi na ta makakibot kung kisa ang mga kilala naton kay himata naton nga sa kundiin magka positive sa sunod sa ulihi kabay pag nga hindi lang gani kita as much as possible halong gid permi din kita magkato face mask as much as possible kung once may kaistorya ka mo dumdumon gid magdistansya gid maghatag gid gap and wash your hands frequently and sanitize yourself as much as possible. Remember kung anong gin pang tandog nimo again tandog sa iban nga tawo, careful gid kita mga utod sa Ginoo kag mismo man kita ang iban sa aton utod mga nagka go through sang swabbing palihog man nga hindi kita magwa sa sagwa or maglibot man kay dumdumon naton as long nga wala pa nagwa ang aton nga result hindi kita maanay makagwa kag dumdumon naton nga may mga kauturan kita sa sagwa man nga kung magwa kita kag hindi namin nagwa ang result sa aton mapiktuhan sila ikaw kag sila man kag sila pangabuhi kag ilang pamilya gani mga utod sa Ginoo mangin mahinalungon kita magbinuligay kita maatubang naton ini kung kita nagaisa kung kita nagahugpong kag kita nagasunod gid sa mga health protocols nga sa kunin gina-impose sang aton city and then sa iban man nga malls kung saan kita magakadto kag mga utod sa Ginoo sa gihapon dili ang aton nga mga gina-offer diri sa church ang mga Bible studies and baptismal class oo mayara kita nga gina baptismal class nga ginapadayon mayara kita on standby nga inog pabaptize pa naton in spite of that ginahimo naton ang tanan nga pamaagi to communicate gamito naton ang ini nga platform so pag-reach out sa isa kag isa so kindly message us and send us information so that we can communicate sa inyo man and sa gihapon stay safe and stay healthy kita eat healthy foods kid and exercise as much as possible and mismo man ang kita mismo mga utod sa Ginoo take vitamins and pamunyagda sa inyong mga tanom or ang mga luto-luto ang ginaubra niyo dala sa inyong mga panimalay that makes you well and maintain our physical, mental, emotional, and most of all, our spiritual conditions. God bless you. God bless us all. Support our local products. Let's buy local products. Please remember, kung di kita solusyon, basi kita ang problema. Be a solution sa problema kag sa sinang pamaagi magbinuligay kita kag sakdagon ginaton ang aton mga kinahimo sa gobyerno para sa kaayuan ini naton. God bless you and God bless us all. Magapangamoy kita. Ginoo, salamat gid sa imo sa sining aga nga kami makapanimbahon. Sa imo ko gid ginatugyan subong ang mga kauturan kung sa diin sila subong madabot sa sining nga pamaagi sa panimbahon namon din nga parte sang kalibutan din nga parte sang pungsod Ginoo sang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao sa amon region 6 Negros Occidental, Bacolod City kag Panay and Guimaras Island bilog nga Iloilo City and distrito sa mga quarantine areas nga diin sila Ginoo ang iban naga-undergo sang quarantine. We pray for your healing grace ang mga sa balay nila nga malasakit. We pray for your healing grace, O Lord. To those who are bantay man sa mga quarantine facilities, preserve mo man, may lawas nila ang mga health workers, Lord, nga nagatrabaho, ang mga frontliners, maintaining peace and order sa palibot namon, ang mga nagatrabaho, nga nagagwa, buligis sila Ginoo nga sa ilang pagwa, makapauli sila safely, minus kinang virus, tungod kay may pamilya sila nga nagahulat sa ila. Kagkabay pa Ginoo, buligyan mo kami, nga hindi kami man pasaway, mismo man Ginoo sa amon nga kaugalingon magbinuligay kami magununganay mag-isa kami Ginoo magpinangamuyuay sa isa kag isa pangamuyuan namon ang gobyerno amon mga lideres kag mismo man kami sa amon mga kaugalingon amon nga focus ang attention ay mo lang gid pang pulong Ginoo kag amon ikaw himayaon kag dayawon sa amon nga kabuhi pagkigahambal ka sa amon tunga sa sining nga aga ini amon pangamuyo kag pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
plague and pestilence draw nigh, I'm hidden in his presence. When terrors fall and arrows fly, his shield will be my safety. When stones across my pathway lie, on angels' wings I'm carried. My dwelling place is God Most High, a present help in danger. I rest secure in love's pure light, beneath my Master's favor. He pulled me from the fowler's snare, where sin and shame had bound me. Deceived I made my refuge there, till fearless he came for me. Wonderful, powerful, my hope and my defender. Mighty God, Emmanuel, my dwelling place dwelling place is God Most High. I'll never seek another, for I am His and He is mine. My heart He'll keep forever. I know the name on whom I call. He promises to answer. With life He satisfies my soul and crowns me with His pleasure. Wonderful, powerful, my hope and my defender. Mighty God, Emmanuel, my dwelling place forever. Wonderful, powerful, my hope and my defender. Mighty God, Emmanuel, my dwelling place forever. My dwelling place Mayong aga sa inyong tanan mga kauturan. Dako aton pagpasalamat sa Ginoo nga sa gihapon kita makapadayon sa pagsimba sa iya, sa paglagad sa iya, sa pagdayaw sa ngalan sa Ginoo. Kag sa sining nga tion, magkakadto kita sa pagtuon sa iya nga pulong. Ang iya nga pulong indi gid pwede nga mahigtan ini kag matago ini maski sa tunga sang sining nga pandemic. Ang pulong sa Ginoo amo ining nagapabakod sa aton. Ang pulong sa Ginoo amo ning ginhatag niya sa aton nga mabatian ta ang tingog sa Ginoo sa panghangkat sa aton sa tagsa-tagsa kag sa pagsunod man naton dira sa Ginoo. Kagabay pa sa pagtuon naton sa nga pulong sa sining nga aga, ang Ginoo magapakamaayo sa tagsa-tagsa sa aton. Pagabasahon ko ang aton nga passage sa sining nga aga. Ari na kita sa verse 4 sa Psalm 23 nga naghambal diri ang pulong sa Ginoo. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sang kagayunan na kami makatuon sa imong pulong. Hangkata kami liwat Ginoo sa sining nga aga. Ginhimo mo ini sa amon sa mga nagliligad nga mga binulan, sa mga nagliligad Ginoo nga mga tinuig. Nga kung diin Ginoo napasad ang amon nga paglaom, ang amon Ginoo nga kasiguruhan
diri Ginoo sa imong mga pulong nga ginhatag mo sa amon. Kabay pa sa liwat Ginoo, nagamiton mo ini ng balang espiritu magpakighambaliwat sa amon. Labi na Ginoo sa pag-encourage sa amon, sa pagpapadayon sa amon. Labi na gid sa nagakinahanglan sini sa tagsa-tagsa sa amon Ginoo. Hangkata kami Ginoo. Kamayoy mga pulong sa sining aga sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining aga, luyag ko pagadalon sa inyo ang title sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, Living in God's Presence. Ang pagkabuhi, ang pag-istar dira upod sa presensya sang Ginoo. Ini nga dinalan sang kasulatan diri sa Psalm 23, naglabot na kita sa punto nga kung diin makita naton that once a year or this time of the year nagalakat ang manugpahalab upod ang iyang mga karnero. This is the season nga ginatawag nila the summertime. Natapos na ang winter nga kung diin nanago sila tungod sang katugnaw sang panahon. Ayhan may mga snow nga kung diin ginadala na ini ang mga karnero sa ilang turel. Pero pagkatapos ang sining winter, amo ang springtime nga kung diin sa ila palibot nagatubo man dira ang mga halalbon, and then matapos naman ini sila nga kuhaan naman sila sang balahibo nga kung diin magaabot na ang time sang tuig nga ginatawag nila nga summer. Ang mga halalbon sa palibot na ubos na. So this is the time of the year nga after na nga kuhaan na ang mga karnero sang ilayang nga mga balahibo nga naga-venture na sila away from their home place. Kag ginadala na sila sang ilang manugpahalab pakadto sa duog nga kung diin damo didto sa mga halalbon. Whether it would be a nearby hills or far away foot of the mountains just to find pasture. So gakatabo ini during sa mga summer months, masugod ayhan dira sa mga May, after sang pagkuha na sa mga balahibo nila up to early October. Ginahingagaw lang ini sang shepherd kung diin nga kung magsugod na ang tugnaw makamat-amat naman sila puli, and then by the time nga makabalik na sila sa ilang lugar, that would be winter time. Tungod sang sini nilang seasons of the year, amo man ang isa sang mga arguments nga way kita nagapati nga si Jesus nataw sa tion sang December. Kay sa tion sang December ginapunpon na ini ang mga karnero, ginadalan ni sila sa ilang mga turil, way na ni sila ginapabayan dira sa latagon. Pero pagkatao ni Jesus ang aton gid nakitaan sa pulong sa Ginoo nga kung diin ang mga shepherds at night time upod sang ilayang mga karnero. Amo ni ang time nga kung diin ginalakat sila, way sila sa ilang mga turil, way sila dira sa ilang home place. Nagalakat sila kung diin nga mga lugar nga kung diin makapangita sila sang halalbon para sa ilang mga karnero. And this would take like 3-4 months nga layo sila sa ilang duog nga kung diin magapangita sila sang halalbon. So amo ini ang setting diri sa Psalm 23 verse 4. Walking through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Now every year, ang shepherd naga-prepare for this long journey. Ang iyang makinahanglanon para sa iyang pagkaon, ang tanan mga kinahanglanon niya kay sometimes weeks or even months nga malayo siya sa ilang balay na kung diin, and this journey nga mangin kaupod niya ang iyang mga karnero. Sila lang gid day and night mangin kaupod gid sila. And I know there would be dangers, and I know that there would be lonesome nights and days nga upod lang gid sang shepherd ang iyang mga karnero. Pero kinahanglan ini nga pagahimuon tungod kay as far as halalbon is concerned, as far as ang ilayang nutrition is concerned, hindi na masustain sang mga duta kag sang mga halalbon nga ara lang dira malapit sa ilayang balay. And then they have to pass through this what we call valleys. Ma-venture ini sila kay mangita ni sila sa mga greener pastures. Ang example nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ang istorya ni Joseph nga kung diin ang iya nga mga utod malayo na, so amo to nga ginsugo siya sang iya nga amay nga dalan sila sang pagkaon. In other words, probably a day or more than a day nga travel.
para lang nga dalan niya tungod kay sila ya nagkadto sa mga duog akong diin maayo didto ya ang halalbon. And this is the time of the summer. Or sa time man nga kung diin si Samuel nagkadto didto sa family ni David, nagintipon sila nga pamilya kay maghatag sila sang sacrifice sa Ginoo. But it is also God's way of telling Samuel who will be the next king of Israel. So natapos na ginlantaw ni Samuel ang tanan ng mga kauturan ni David. And yet, waay pa dito si David. Kay gali ato siya sa malayo nga lugar nga kung diin ginupdan niya ang iyang nga mga karnero. So this is the journey, especially on the summertime, nga kung diin ang shepherd iya nga ipagawa ayhan sa malayo nga lugar sinimana o kung binulan nga kung diin mangin kaupod sila para sila makapangita sang ilaya nga pagkaon. Now, ang pulong sa Ginoo naghambal diri sa aton that walking through the valley of the shadow of death. Now, ginatawag ni siya nga valley of death tungod kay valley of the shadow of death tungod kay ekspresyon ini nga makit-an para sa sini nga mga shepherd nga in between sang sini nga mga bakulod, mga hills o kung sa mga bukid, may ara gid sila nga maagi sila. Sa dalom sang sini nga mga bukid, may ara dira sang ginaagyan nila nga kung diin amo ni siya ang mga valleys. Sa iban nga mga translation naghambal dira darkest valleys or valleys with dark shadows. Tungod ayhan sa time sang day nga indi ni siya masilakan sang adlaw. So ini nga mga valleys tungod kay ara ini siya sa dalon sang mga bukid nga indi ini makakita kung kisa sang sanag sang adlaw. Kag naga-go through ini sila diri. Now, and these darkest valleys or the valley of the shadow of death naga-represent ini sang mga unseen dangers, unsafe place, uncertainty, and for some locations nga hindi ka bala kabalo kung ano ayhan ang nagahulat dito sa imo. So diri man makita naton ang mga wild animals nga nagahulat diri for ambush para sa sini nga mga sapat nga mag-agi diri, sa mga karnero nga mag-aagi diri. Kag as far as David is concerned, experiensyan niya ini nga kung diin ang lion kag bear nga sa iya gani nga pakita sa aton sa pagpatutuo niya kung ano ang natabo na nadumog na ara na mismo sa baya sang lion o kung bear nga kauno na tani ang iyang karnero. And yet David rescued them. Now usually nagakatabo ini sa sinhi nga mga darkest valleys or the valley of the shadow of death. Sa siniman, ang iniman nga mga dalonon, sometimes it is slippery and narrow. Tamaan ka kitid nga dalan, halin sa isa ka bukid kitid nga dalan, kag madanlog, kag kalabanan sini hindi ni safe para ya sa mga karnero. Amo na nga may staff. Kay kung tamaan gidya ka ipit, kung tamaan gidya ka kitid, ginaklip sang shepherd ang inang karnero para lang makaagi sila dira. But also ang pinakadamo nga accidental deaths sang sini nga mga karnero amo ang drowning, ang pagkalumos tungod kay ang kalabanan sang sini nga mga valleys all of a sudden mapunit ni sang tubig tungod sang ginatawag nila nga flash floods. So that's why in this valley of the shadow of death, in these darkest valleys, nag-represent ini sa mga unseen dangers. It could be wild animals, it could be the slippery road and narrow roads, or it could be flash floods, or even people nga luyag ya magkawat sang siniya nga mga karnero. So kung naton blalang tawon diri spiritually speaking, makita naton diri nga ini nga journey, bahin ini. Labi na gid kung nagakadto sila halin sa isa kaduog pakadto sa isa. This is part of their journey, and they have to walk through these valleys. Now, spiritually speaking, kung aton inilang tawon sa aton kabuhi as far as David also is concerned, hindi lang sa tanan nga tion nga mahambal kita wa isang problema, wa isang mga trials, wa isang mga troubles nga nagalabot sa aton, may mga tiniun gid nga we have to go through it. Pero ang una gid nga ako nga pagdalon sa inyo sa sini nga pag-walking through the valleys. First of all, I want to bring to you sang sini nga panguna-una, tatlo ka panguna-una ang dalon ko sa inyo. Ang una nga panguna-una diri
amo nga the temporal nature of the walking through the valley. The temporal nature of this walking through. Na kung natong lalantawon sa example ini, paanggid ini nga ginpalantaw sa aton ni Haring David. Ang isa ka shepherd halin sa isa ka bukid pakadto sa ayahan sa isa ka bukid ukod sa mga bungyod, ukod sa mga bakulod, they just pass through the valley. I mean, nobody intends to stay in the valley, to dwell in the valley. Ini nga mga valley siya alagyan lang ini kay hindi ka makakadto sa isa ka duog kung hindi ka diri mag-agi. So una sa tanan luyag ko pagalantawon diri the temporary nature of this walking through. We don't stay in the valley. And as far as the shepherd is concerned, even though nga tam-an ini ka delikado, and yet the valleys sometimes would even take some of the lives sang sini nga mga karnero. Pero as far as the shepherd is concerned, with his skillful guidance sang iyayang mga karnero, gina-situate niya gid na nobody would get hurt and nobody will get killed as we go through the valley. That's why ang King James naghambal diri shadow. Shadow. The valley of the shadow of death. Na kung imo lang tawon, nobody could be hurt by the shadow. And yet, kung ara ina siya, daong baladsagon mo nga dumapatay ka na gid. But it is just a shadow. In other words, may ara sang impending danger. May ara sa mga butang, mga kaladlukan nga pwede matabo. But they are just shadows as far as our shepherd is concerned. Nga ara siya nagabantaya sa aton. Now as far as being hurt or dying is concerned, the word of God is very plain. Nga iya na iya sa kamot sang aton niya nga shepherd. Some people may even die in abundance. Some people may even die in accident or maski sa ilang tulog or sa masakit man ayhan, but that is in the hands of God. And yet when we look at as far as the valley is concerned, this is just temporary because we walk through the valley. We walk through the valley. Why kita yan nagatiner dira. Alagyan lang gid ina siya. Now, nakabalogid kita nga ang danger real dira. As far as flash floods, as far as the slippery roads and narrow roads or wild animals, and yet we have the Yahweh as our shepherd na siya amoy ang gabantay sa aton. Ginpaagi niya kita diri, pero ipaagi niya lang kita, hindi niya kita diri ipatiner, hindi niya kita diri pabayaan nga kung diri kita yang mastak sa atong mga valleys. Kag sa sining aga, I believe that as we go through, as we walk through this pandemic, God does not want us to stay here the rest of our lives. We have just to walk through this. Kag maski anuman nga mga problema nga magabot sa imo kag sa akon, God would just see to it that we just walk through it. But even in this short life, the permanent thing, hindi amo ang mga valleys, the permanent thing nga ang aton nga Dios amo ang nagaupod sa aton, ang iya nga presensya, that is permanent. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That is permanent. The valleys are just temporal. We just have to walk through it. And praise God that our shepherd, the Lord Jesus Christ, is the one that is going to be with us. Now, why design sa Ginoo ang mga valleys to destroy us? God did not design the valley to harm us or even to kill us. God designed it that we have just to walk through it. Now sa experience ni King David, kung imo bala lang tawon kung paano siya gin-anoint siya as a teenager, by the age of 30 na proclaim siya nga hari. Those who have studied the word of God would tell us that about 15 years ang ginulat siya. Sugod sa gin-anoint siya, so probably gin-anoint siya sang sinilang nga pag-add up naton, kung gin-anoint siya at the age of 15, nagulat siya for 15 years, and then sa age ng 30, amo siya nga naghari, and he reigned for 40 years. In those 15 years, nga nagapanago siya, fugitive siya, nga
luyag sang hari nga si Saul, napatyon siya, and there were many times nga jutayan lang gid siya. But then David could really say that even though I walk through the valley of the shadow of death, yes, I went through that. But it was part of the journey. Naging paagi ako sa Ginoo. And God had preserved me until the time naging butang siya nga hari sa Israel. Mga kauturan, kung i-apply bala nato nini sa aton nga kabuhi, kung kisa kun ara kita sa tunga-tunga sang pagbati-bati kag sa problema nga nagalapot sa aton kabuhi, abigid naton nga daw maglast na ni for a lifetime. Abi bala naton kung kisa nga kun ari na gani kita diri nga daw hindi na bala kita makatibawas, daw hindi na kitaya makapangita liwat sang kalipay kag sang meaning sang aton nga kabuhi. And yet we have always to remember that the valleys are there. They are there, they are part of the plan of God. We walk through it, but then it is just temporary. We just walk through our valleys. And if in this life this is valley for us, we walk through this until God would give us the glory. Heaven, the eternal abode of God, being with God forever and ever. We have just to walk through this. But secondly, hindi lang na luyag ko pagdalon sa inyo ang the temporal nature of this walking through the valley. But secondly, gusto ko man lang tawon ang purpose of this journey. Am na bala mamangkot kita, tinga ang huwain lang sila dito nagtiner. Nga ang magsaylo pagid sila. Nga agid nga ilagid niya kinahanglanhaw. Now, you know, sometimes there are hundreds and sometimes there are even thousands sang sining nga mga goats and sheep nga aton nga makita. So in other words, kung magtiner lang sila dira iya throughout the whole year, maubos gid ang halalbon dira. So muna nga sa times ng summer and later on sa times after sang harvest, amo ni ang tion nga pwede gid sila ya makakadto sa kung diin maning nga mga lugar nga kung diin makakaon gid sila nga para sa ila. So in other words, the purpose of this journey is for their sustenance and for their provision. This is for their well-being. This is for their benefit. Ginplano niya sang shepherd kay para nga patambukon sila. Ginplano niya sang shepherd para makakaon makakuha sila sang ilang sustenance. But also in walking through the valley, we could also find there the quiet waters. This is where they find refreshment of their thirsty bodies. Nga after sang ilang nga lakat, kung kisa pila ka oras nga lakat, when they went through a valley, usually dira sila makakita sang tubig nga kung diin sila makainom. So mga kauturan ko naton bala i-apply ina siya sa spiritually. Abi naton kung kisa why gid ya pulos ang tion sang quarantine. Why gid ya pulos ang tion kung kisa nga why kita ginahimo kung hindi daw nagahulap kita. Why gid ka pulos kung kisang adlaw nga we feel sick and we are sick. But I want to tell us that the purpose of this journey nga ginapago through kita sa Ginoo tungod kay may tinutuyo ang Ginoo para sa imo kag para sa akon. Now i-apply ta ni spiritually. Ini nga punto ang purpose of this journey. Spiritually speaking. Now many of us would like to think of mountaintop experience. Isa gani kakanta nga ginatawag a higher ground. Lord, lift me up and let me stand by heaven's stable land. A higher plane than Lord, plant my feet on higher ground. You know, sometimes we think of mountaintop experience. I want to tell you, it will never happen without going through the valley. I don't know kung sinong nagapaminsal sang sinang mountaintop experience nga daw sabniton lang kita sa Ginoo, pasakyon kita sa helicopter para malabot naton nina ang bukid sang ato niya nga pagsunod kag mabatyagan tagid dia kung paano kita gindala dira sa Ginoo. We have to go through that valley. Or probably the purpose, maturity or Christ-likeness. It will never happen if you don't go through the valley. Hindi gid na iya pwede matabo. This is the design of God nga para ini sa imo kag sa akon that we have to go through this so that we would experience na kung ano man dira ang tinutuyo sang Dios labi na gid sa sining mga pagtilaw nga maglabot sa aton kabuhi. Now the Bible would specifically instruct us kung ano ang tinutuyo sang sining mga trials. Basahan ko bala sa inyo sa James chapter 1 verses 2 to 4 sa lain ini nga translation, other sang aton nga King James.
In James chapter 1 verses 2 to 4, ang pulong sa Ginoo naghambal, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lack anything." So kung hindi gali isang sini mga pagtilaw nga magalabot sa aton nga inisya nga maga-produce sa aton sang perseverance, hindi gali ini maghatag sa aton sang aton nga pagkahamtong, pagkakumpleto naton sa pagsunod kag pag-alagad sa Ginoo. Yes, our salvation was instantaneous, and yet ang pag-progress naton sa pagsunod kag pag-alagad naton sa Ginoo, that He is going to make us Christ-like, our character, we have to go through the valley. We have to go through the valley. Isa pa sa dinalan sang kasulatan diri sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Sa isa man diri ka translation, basahon ko sa inyo verses 6 and 7. "So be truly glad. This is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world." Pinaagi gali sini mga kauturan nga mag-go through kita sa sini mga trials, mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. Kag gina-purify gali ang aton nga mga pagtuo. Kag the way nga gina-purify ang aton mga pagtuo, sobra pa ini kabililhon, kaimportante, kamahalalon sa bulawan. Tungod kay ini siya magapakita nga tuod gid gali ang aton nga pagtuo. Kag ini magadala sang himaya kag pagdayaw sa Ginoo. You know, when we think of our valleys, it's not about us. When we think of our valleys, we think, God, ano ba lang tinutuyo mo sini? God, dayawon mo ang imo nga kaugalingon pinaagi sa nag-go through ako sini. In these past few days, after hearing ang iban sang aton nga mga kauturan na labot sang sini nga virus, sang sini nga COVID-19, sa aton kag sa amon man nga bahin, ara lang concern. Pero ang dako iya nga pagpakamaayo nga nakita namon that the very people who went through it, hambal pa sang isabaw, tani ako pa ang mag-encourage sa iya. The way siya mag-text back, the way siya magpakita sang iya nga balatsyagon kag espiritu niya, sang iya nga kakunyag kag kakusog dara sa Ginoo, daw ako pa ang na-encourage niya. These people have seen that the trials of their faith, God is being glorified, and God is going to use this for God's honor and glory. So we are not going to forsake our valleys. We are going to look at the purpose nga ginbutang ina, why ginalaw ina sa Ginoo. In His master plan, our wise God, our good God, our loving God, our merciful God, and gracious God. I think that's the lie of the devil. Now, once mag-go through kita gani, dira daw butangan din isang question mark ang goodness sa Ginoo. Ginoo, kun maayo ka nga nga natabo ini. Ginoo, kun maayo ikaw nga ini naglabot sa akon. Makauturan sa sining aga, I want us to be reassured again of what God is trying to tell us here. We have to walk through these valleys, these darkest valleys, the valley of the shadow of death. This will never hurt us. This is not the plan of God in the first place. We have just to walk through it. This is temporary of walking through. But also in walking through, we also realize that God is going to be glorified. But thirdly, sa ato nga pagtuon sa siningaga, hindi lang ginlantaw nato nang gin-share ko diri sa inyo that the temporal nature sang sining pag-walk through naton, but also the purpose and the purposes of this journey. But also, thirdly, I want to share to you the privilege of living in God's presence. Kung lantaw nyo bala ini nga Psalm, daw makita naton dire nga ang isa ka karnero gina-describe niya, the Lord is my shepherd. So kung may nagapamati ng mga tao, makita nila that
that the sheep is describing kung sino ini ang iyang manupahalap. And yet, paglabot na naton on verse 4, this is not now the third person. He is my shepherd. He is my shepherd. He is a good one. He provides. But then all of a sudden, nahimo na siya yang second person. Waay na nag-address ang ini nga naghambal sa aton sa iban nga mga tao kung ano ini ang shepherd. Kung hindi makita naton diri that all of a sudden he already is focusing his eyes now kag naghambal na siya sa iya nga shepherd. As I have mentioned earlier, this would be the months, this would be the times, this would be the weeks that nobody's there except the shepherd kag ang iya nga mga karnero. Day in and day out, night and day, upod na sila diri. So all of a sudden, we realize here, the closeness, the nearness with the shepherd. Nobody is there. At this point of time, since nga sagwa na sila sa ilang comfort zone, even though there are greener pastures already, even though nga mag-enjoy na ni sila diri, nga makadto sila sa isa ka lugar kung diin mahatagan gid sila sang maayo nga sustenance, magtalambok ini sila diri, mag-ayo diri ang ilang lawas. But also the shepherd realized that this is sometimes uncharted territory para ya sa mga karnero. Pero para ya sa shepherd, hindi niya dalon ang iya nga karnero nga kung diin waay siya nakakadto didto. That's why the verse is very comforting. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Lord, hindi ako mahadlok kay ikaw upod sa akon. Yes, in the many months to follow, everything na kinahanglanon sang karnero, ara ya dayon ang malapit niya na shepherd na nagaupod sa iya. Now sa kabuhi ni King David, makita naton nga sa iyang experience sa sinibala ini bala nga ginatawag naton nga 15 years bala nga hulat niya. Sa sini niya nga experience primero gin-anoint siya. And then later on makita naton nga ginkuha siya nga isa ka musician dito sa palace. And later on, nahimo siya nga hero tungod kay napatay niya siya Goliath, siya ang nag-deliver sa mga tao sa Ginoo. And later on naglabot pagay gani ang punto nga nangin son-in-law pagid siya sang hari. A very privileged young man. And yet why siya nakabalo that in the next many years sang iyang kabuhi before he would sit as a king, he would be fugitive. Now, saan nagapalagyo siya? Kay gusto gid siya patyo ni King Saul. Saan nagapalagyo siya? May mga tao nga nangin loyal sa iya, nga nagupod sa iya. Kag ini nga mga tao amo ni sila ang ang ilang nga pangabuhi. Kag ang ilang nga trabaho, kag ang tanan nila nga ginahimo, ilang nga parang i-support si David. I believe nga ilang nakita that one day David will become a king. And yet in 1 Samuel chapter 30, may isa kita diri ka istorya nga kung diin nga while sila ni David, malayo sila sa ila pamilya, ang ginaistaran sang ilang nga pamilya, na run over gali sa ila yang nga mga kaaway. Their dwelling places had been run over by the Amalekites. So muna nga sang may ara tani sang gira nga opdan tani nila pero sang gipapuli sila pag abot nila naabtan nila ang ilang nga ginistaran. Nasunog na, waay na. Ang ilang nga mga kabataan gindala, ang ilang nga mga asawa gindalaman. And in 1 Samuel chapter 30 verse 4, then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. These people had been David for many years now. Nagupod-upod sa iya. Pakakita nila sang natabo, naghinibi sila. Tubtob nga waay nila sila sang kusog sa paghibit. But then look at verse 6. David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. Fugitive na siya,
Wa na gani siya didto sa pungsod sang Israel, kung diin na lang sila didto nga mga higad-higad lang that they could be safe with their family. Ini nga mga tao nga nagupod sa iya, nahalitan pagid tungod kay amo ni ang natabo. And these people whom David thought were loyal to him, they decided to stone him to death. But lang tawa balang later parts ang sininga verse 6. David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord, his God. May mga tinion gid nga maski sin-o pa nga tawo nga abinaton, amo gid yang magaunong sa aton. They would be nowhere to be found. As far as David is concerned, iya gid niya nga nintindihan. Walking through the valley, I believe he's referring to the Siklag incident as one of the darkest valleys in his life. That all the people that had been loyal to me, all the people nga abi ko upod ko sila, it's because sila halitan man, they also thought of killing me, of stoning me to death. But then the word of God says, he went to the Lord. He encouraged. When there was no encouragement to be found anywhere else, he came to God. And David encouraged himself. In the Lord is God. Ang kauturan sa sinibalang eksperyensya. Diri lang naton niya malabot ang pagkalapit sa Ginoo sa aton kabuhi. Sa tiyon balang away ka nalisuan kung hindi magtangla na langgit sa Ginoo. Aton nga mga sapwan, that God designed this valley in the first place so that He could spend time with us. And we will know and we would experience His nearness in our lives. I fear no evil, for Thou art with me. Ginoo, ikaw amo ang nangin kaupod ko. Kag indi ako lamunon sang kulba kag sang kahadlok. Kay ikaw Ginoo, kaupod ko. But not only that the privilege of dwelling in God's presence, that we experience His nearness, His closeness, but also there is safety with our shepherd. There is safety. Now, as far as David is concerned as a shepherd, I know nga hindi man niya makahambal yang mga karniro sa kay David, but as far as David is concerned, nga maski layon gani kag bear nga amo ang nag-atake, amo ang maghalit, si David aragid. So when David would like to think nga ang Diyos na gidya ang akon nga manugpahalab, ang akon nga shepherd, ang akon nga pastor, ang akon niya nga manugbantay. If I am willing to put my life at risk para sa ako niya mga karniro, how much more ang ako niya nga shepherd Yahweh, nga siya amo ang gamhanan, He has the control of everything. My safety is with Him. Ang mga instruments nga makita naton diri sang gitawag niya nga ang rod kag staff. Ini ang rod ini daw lipak ini siya, daw kahoy ini siya. Nga ang punta sini matalom. Ginagamit ni kung kisa ako nagapasaway nga tuslokon. Pero amo man ni ang ginagamit kung kisa nga sa sagad nga mag-uyat sini nga amoy ni siya ang pwede gamiton ang iya nga talom ihaboy sang mga sapat ayhan nga mag-atake sa mga karnero. So when he look at the rod that would hurt me kung ako yan nagapalayo sa Ginoo to get my attention, but also that is the rod that is going to protect me from the animals that would attack me. But also the staff amo ni ang kawit. Lain naman ni siya nga ginauyatan sa nga kawit ini siya nga amo ni siyang ginagamit nga kung maglakat sila nga daw kalang-alang gid nga ginakawitan sang shepherd para nga hindi iya madagdag, para hindi iya magpalayo. Ginakawitan niya lang. Now, may mga tion nga magatabok ini sila sa mga suba. So, amo man ni ginagamit niya, ginakawitan niya para hindi iya madala sa ilig sang tubig. So, when David would think of this, thy rod and thy staff, o Ginoo, amo ni siyang naga-comfort niya sa akon.
Basahan ko bala sa inyo diri sa John chapter 10, talking about the Lord Jesus Christ as our shepherd. In John chapter 10, amo ni ang ginahambal sa pulong sa Ginoo on verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out or snatch them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out or snatch them out of my Father's hand. So mga kauturan sa sini nga pandemic, kag sa aton man nga kabuhi, God would never allow that we would perish. God would never allow that we are going to be snatched out halin sa kamot sa Ginoo. This is our assurance today, tomorrow, and forever. So when we think of this COVID-19 pandemic, or probably any valleys nga aton niya nga ginasugata subong o kung nasugata sa aton nga kabuhi, please don't waste these valleys. These are the time nga aton gidya mabatyagan. Amo gini ang tion nga aton gidya ma-experiensyahan ang pagkalapit gidya sa Ginoo. I know that we're praying for you. I know that ginalabot namon kamo sa pag-encourage sa kun anuman nga bahin. Pero ang labaw kag sobra pa sa mahimo sang inyo nga pastor kag sang mga workers kag sang mga kauturan nga nag-encourage sa inyo. Kun ara ikaw dira subong sa valleys. God's presence, the nearness of God, the closeness of God. I fear no evil, for thou art with me. But also our safety is in Him. I don't know kung sa sining aga may mga pagduwa-duwa kita nga mahambal kita about hani inaya tuod-tuod lang gidya sa akon. Mga abyan kung sa sining aga hindi mo pa kilala si Jesus Christ nga imo nga manluluwas. Hindi ka pa makahambal nga siya ang shepherd mo. Way kasang paglaom nga kasubong sini. Kinahanglan nga mangin obeha, mangin karniro ikaw sang Ginoo. Matabo lang ini kung hinulsulan mong imo nga sala kag batunon mo si Jesus nga imo nga manluluwas. Kagabay pa nga kung ibutang mo ang imo nga bug-os nga pagsalig sa kay Jesus, nga amo ang nagbayad sang aton nga sala didto sa cross, makaestablisar ikaw sang sining relasyon sa iya. Batunon mo ang kunon mo si Jesus. Kag sa tanan sa aton nga nakaangkon sa Ginoo sa siniayhan nga aga. Ayhan ang aton mga kakulba tungod kay nagatulok kita sa kalibutan nga daw malaglag ini nga kalibutan. Nagatulok kita sa kalibutan sa tanan nga iyaya nga mga problema, sa mga makaladlukan nga mga eksperyensya kag masakit nga nag-go through sa sini. Our shepherd is going to assure us that in these valleys He is there. Our shepherd is going to assure us that in these trials may ara siya sang tinutuyo sa imo kag sa ako. Kapyot lang. Kay ang Ginoo hindi gidya magsikway sa aton. He would never leave us nor forsake us. No man will able to pluck them out, to snatch them out of the hand of God. Kabay papakamayon sa Ginoo ang iyang pulong sa sining aga magapangamuyo kita. Ginoo, salamat Ginoo nga ikaw nga Diyos namon ay hana ma-experience namon do palariho lang upod sa mga tao nga ari man diri sa sining kalibutan. Pero para sa amon nga may Diyos, may pastor, may shepherd kami nga among nagagiya sa amon, nagaplano sang amon nga mga lalaktan. Kabalugid kami Ginoo nga way sang aksidente. Everything has a purpose, especially Ginoo sa pagpapag-on sang amon nga mga pagtuo. Pagpakita sa amon Ginoo nga hindi mo gid kami isikway, hindi mo kami talikdan, hindi mo kami Ginoo pagpabayaan. Ginoo ginapangamuyoan ko subong labi na gid ang nagamasakit o kun ang nalabot Ginoo sang sini Ginoo nga masakit subong ini nga COVID-19 virus. O kun ara man Ginoo mga nasub-an nga pamilya nga nagtaliwan Ginoo ang ilang nga mga hinigugma. O kun ano man Ginoo nga mga problema nga naglabot Ginoo sa mga kaanakan mo. Lord, not only that you're going to heal us, and you will do that,
Pero Ginoo, hatagi man liwat sang tsansa. Matilawan namon Ginoo how it is to live in your presence. Na maintindihan, mabatyagan namon Ginoo nga ara ikaw upod sa amon. Ang amon Ginoo nga safety ara dira Ginoo sa imo. Pakamayoy imo nga pulo. Kini Ginoo ang amon nga pangamuyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bulahan kita nga mga Kristohanon, nga mayari kita sang Diyos nga manugtoy-toy, manugbantay sa tanan nga tion sa aton nga pagkabuhi. Ang bahon naton, God leads us along. In shady green pastures so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters cool flow bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and evils oppose, God leads His dear children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Nagapasalamat kita sa Ginoo nga nakabati kita sa iyang pulong sa sining aga. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan, langit no namon nga Diyos, pasalamat kami sining oportunidad nga ginhatag nimo sa amon Ginoo nga makasimba kami dira sa imo. Nagapasalamat kami nga ginatagaan pa kami nimo sa maayong alawas nga makapadayon kami sa pangalagad dira sa imo Ginoo. Nagapasalamat kami Ginoo sa imo nga pulong. Ang imo nga pulong nagahatag pagid sa amon sa kadasig, nagahatag pagid sa amon sa kaligunan sa adlaw-adlaw nga tanan.
Nagapasalamat kami Ginoo nga ang imong pulong comfort kit sa tagsa-tagsa sa amon Ginoo. Though nagalakad kami Ginoo sa death, kalipay kami nga ara ikaw upod sa amon. Ara ikaw nagaprotektar sa amon Ginoo. Lord, salamat nga ang imong pulong buhi kag amon nga ginadalangpan Ginoo sa tanan. Ginoo, salamat nga ikaw ang Diyos nga labing gamahanan, Diyos nga labing putli Ginoo sa amon. Salamatan namon nga ikaw ang naghatag pagid sa amon sang usog kag kabakod nga makapadayon kami sa simba Ginoo dira sa imo. Ginoo, hindi lamang nga manog pamati kami sa imo nga pulong, kundi maaplikar gid namon sa amon nga pagkabuhi Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Nagapangamuyo kami nga ikaw ang upod sa amon nga mga kaigsuunan Ginoo sa iglesia nga ara subong sa kalisod kag hindi mayong alawas Ginoo, kag mamuyo kami nga ikaw gid ang magdasig sa ila, ligon sa ila Ginoo sa sining pandemic nga virus nga abot sa ila Ginoo. Ginoo, protektare kami sa sining virus, kag upti ang imong mga kanakan sa ilang mga palangabuhinan, kag kundiin man nimo sila Ginoo hinaputang. Kabay nga ang gugma sang Dios nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, ang pakikambit sa balaan nga Espiritu, mangin sa aton karon kag tubtob sa gihapon. Amen.
sings a song in the night season and all the day long.